And of course, syempre, dito tayo pwedeng maglalakad lang din naman na tayo at wala naman tayo kayo usap. Sama ko na kayo na lang magiging natin, body-body, So, akyat tayo dito sa kanilang tulay, overpass, footbridge, and nakalagay po dito, anong lugar po dito? Councilor Robert D. Ano ba yan? Dilmare, Fontanios, ano yan? Edgar Wang. Wala man nakalagay na barangay. Pero baka mayroon dito sa school. Wala rin. So wala nakalagay ko anong lugar to dito sa Mandawi. Subang Dako pa rin. Subang Dako Elementary School. Yan. Tapos dito naman kita natin yung baka IT Park yan ng Cebu City. Yung mga gusali, skyscrapers, high-rise building yan. Pero syempre, curious ako ano hitsura ng SNR nila dito. Actually, di naman talaga dapat pupunta ng SNR dito sa Mandawi. Pero dahil nga nabanggit ni Kuya kanina, macro daw. Sabi ko macro, may macro pa ba? Pagkakalam ko wala na macro, di ba? Patagal nang nawala. So, ang macro pala, siyang binili ni SNR ngayon. Siyang SNR na siya ngayon, dating macro. Tapos ito palang tulay nila dito para siyang mayroon ako nakitang ganitong tulay sa Davao City na walang bubong sa may kilometer 11 sa Asa, barangay sa Asa, Davao City. Pero maganda siya kasi malinis ang Mandawi, in fairness. Siya kung siya malinis parang malinis ba si Cebu City, parang hindi masyado dami din kaalat sa Cebu City. Pero kung galing ka sa Mandawi pupunta ka ng Cebu City, makikita mo talaga yung difference when it comes to kalye nila. Mas malinis. Sa daan naman, sa lapad, lawak ng mga kalsada ni Mandawi in Cebu City. Daw sure pero feeling ko lang talaga mas malapad, mas malawak ang kalsada ni Mandawi City kumpara kay Cebu City. Pero yan nga, sabi ko sa inyo, baka siguro dahil sa mas maraming sasakyan ang tumatakbo sa mga main thoroughfare sa ni Cebu City. Kaya para siyang makiti or makipot or manipis or maliit lang kumpara kay Mandawi City. Pero pagdating naman sa cleanliness, sure na ako dyan na mas malinis ang mga kalye ni Mandawi City kumpara kay Cebu City. Diba? Kahit lupa lang yung sidewalk na ang Mandawi City, pero malinis, galing. Yan lang, so Subang Dako pa rin. Yan, Subang Dako, Albanyo Street, Subang Dako, Mandawi City. Nice. Diba? Ito yung mga kakaibang adventure po natin. Tapos ako tayong nakapagpahinga sa Bohol. O nga pala, sa mga nagtatanong dyan, bakit hindi ako talaga dumiretsong hindi ako nag-observe at least 1 week sa Sinulog Festival dito sa Cebu. Kasi nagsimula akong lumapag sa port of sa Bohol Island, at doon ako tambay muna, ini-enjoy kasi na-miss ko yung dagat nila. Sobrang ganda ng South Palm Beach Resort, tsaka yung senaryo lalo sa gabi ni Alona Beach Resort. Nag-i-enjoy daw sa lugar, walang kasawa-sawa. Kung hindi malayo or hindi imposible or napakataas ng chance na ako'y babalik muli sa Bohol. Yan, Green Plains Subdivision, Banilad, Mandawi City. Ang Banilad parang lagi kong naririnig, parang sikat siya. Banilad kasi katunog niya ang Maynilad. Banilad, Maynilad. Banilad sa Cebu, Mandawi City ay subdivision, tapos ang Maynilad sa Manila ay water company. Subang Dako. Bakit siya tinawag na Subang? Subang Dako dahil siya ay suba o siya ay subang, yung rising sun. Diba ang ganda ng linis, yung kahit remote na siya, still may mga pa rin, maintain pa rin malinis.
Okay, bale, yun lang yung content natin for today's video. Naglalakad tayo sa may Subang Dako. Yan o, Subang Dako, Barangay Hall, Mandaue City, Cebu. Mandaue City Police Office or Mandaue CPO. Okay, so ito na area, port, parang reclaim area. So ang Mandaue City reclaim area din yung ano no, kaya lang port area. Well, sabi ni tatay daw kanina, napagtunang natin yung ano daw, SNR mula rito ay malapit na lang. Okay, saan tayo nito? Okay, dahan-dahan at maputik. Yun, no? So, ito na yung port area. Ano ba mga meron dito? New Millennium Hardware. Yan, may Jollibee. Lakad na lang ng konti. Makasali na rito. Walking vlog, Mandaue City, Subang Dako, Mandaue, Cebu. Kimua Construction, Taiheo Cement, Philippines. Pizza ay sa Philippine Economic Zone Authority. Ang ibig sabihin ng pizza ay PISA ay ano siya no, parang nagbibigay siya ng murang tax or tax, diba? Kaya ang daming mga nagsitayo ang mga international businesses and companies sa lugar kung saan jurisdiction ng PISA. Dahil sa ganong incentives, let me know in the comment box kasi medyo hindi ko siya masyadong familiar. Walang PISA sa Davao eh. Yan, Subang Dako Fire Substation. Wala lang, habang tayo nag-aantay ng ating flight papuntang Iloilo City ay mag-i-strolling tayo dito sa kanilang syudad or sa Metro Cebu or Cebu Province. Linis no? Di ba ang ganda no? Linis. Tapos meron palang nabasa. Alam niyo yung yung kung sa Baguio City meron silang Green Man, meron din dito sa Cebu, sa Colon Street, yung parang siya, street performer, yung color blue naman yata yun, ano bang kulay, yung Green Man din ba yun, na siyempre napakainit ng Colon, di ba, para doon siya mag-perform sa gitna, tanghalin tapat, araw, direct ang araw. Tapos ang ginawa ng Mandaue City ay kinuha yung tao, binigyan ng trabaho. Tapos ngayon, sabi ng mga taga Cebu, what a shame. I mean, taga Cebu City. Mga tao what a shame sa Cebu City. Kasi it takes Mandaue para lang kunin yung tao, bigyan ng trabaho. Kasi ang sistema pala nun, kaya humantong or napunta doon sa may Colon Street yung tao nagpe-perform dahil sa kahirapan daw ng buhay, parang wala siyang trabaho, no? Wala siyang ibang maisip na paraan para kumita. Kaya doon nag-perform siya sa daan na siya, parang mascot ba, ganun, Green Man. Tapos kinuha daw ng Mandaue City, tapos parang binigyan ng trabaho, no, kung gwardiya or parang aid or something, no? Sabi ng taga Cebu, what a shame daw sa Cebu City. Kasi taga Cebu City daw yung tao, pero taga Mandaue ang kumuha at tumulong, nagbigay ng trabaho. Yun lang. Nabasa ko lang. So parang napansin ko lang, ang point ko lang bakit ko ito natakin ng topic. So ibig sabihin parang mayroong meron ding tinatawag na differences, cultural differences, parang wala naman, kasi parehas naman Bisaya, parehas naman Cebuano, parehas sila Metro Cebu, pero magkaiba lang siguro ng policy sa LGU kung paano magpatakbo ng
Gano'n, no? Mga policy. Just for example, Davao City, Tagum City, Metro Davao, Tagum City Davao, Digo City Davao. Yung mga lugar na yon, may kanya-kanyang ano din, no? Pamamaraan, patakaran. Gano'n naman talaga. Kasi kaya nga tinawag na ano, no? Independent component city. Kasi kanya-kanya talaga sa ng ano, ng paraan, diskarte. Hindi ko alam kung saan dito yung SNR. Baka ito na yun, no? SM daw may-ari. Ang galing lang, naglalakad tayo sa area nila na napakalinis. Ano to, parang diversion road. Kasi walang mga bahay, oh. Walang mga residential area. Okay, so SNR is just around the corner. Hindi ko lang alam kung saan banda. So itatanong na lang natin dito sa tao na makakasalubong natin. Makikita. Or sa gwardiya na lang ito. Manong guard. Morning Macro, oh, okay. Yun pala. Ano pala yung driver ng ano, ng jeep kasi kinuha natin. Medyo fake news kasi sabi niya SNR Macro. Macro dati, SNR na ngayon. Akala ko tuloy, yan. Okay lang, no? Taxi na lang tayo papuntang SNR. Bali, ito yung Macro. Dati, na pamamayari na ngayon siya ng SM. Meron tayong Macro sa Davao, ha? Mga Davawin nyo, baka nakalimutan ho ninyo. Meron tayo dyan na ngayon naman siya ay Save More na siya. SN Save More. So, ibig sabihin pala, itong Macro, ang nakabili talaga lahat ng mga branches para nila ay SM Hypermarket. Yun pala yun. So, ito na itsura ng Macro. So, shout out dyan mga taga Cebu. Anong historyang Macro ko ninyo rito? Ako dati, anong historyang Macro ko dati sa Davao, yun lang. Sumasama lang ako sa manager ko dati na namimili ng mga karne kasi mas mura. Yun lang. So, HMR na siya ngayon. SM Hypermarket. So, thank you for watching. Ang gagawin ho natin is punta tayo ngayon sa may SNR. Tapos, magta-taxi na lang tayo para makarating doon. Kasi medyo may malayo daw pala, sabi ni Kuyang Guard. Yan lang, at least kapag lakad tayo dito sa Mandawi City. Pangatlong pagkakataon na natin kasing nakapuntang Cebu. Tapos, ma-miss out natin ang isa sa pinakamayaman na syudad sa Pilipinas. Top 6, Mandawi City, no? So, mas mayaman pa siya kaya Cebu City. In terms of asset ho, yan mga hagala. Kahit pasabihin natin na kumbaga ang basihan ng yaman ng isang syudad ay hindi assets, dapat ay GDP, which is totoo din naman talaga, no? Masasabi natin na mayaman ng isang bansa, isang syudad, depende sa kanyang GDP, no, per capita. So, kaso PSA yun, no? So, asset